Ito yung mukhang madadamay at masasama si Inday Sara Duterte kay Bato de la Rosa. Kasi ho, 'di ba, nakikita naman po natin ang balita, no? Nung legal counsel nung kabilang partido, kabilang panig na si Attorney Cristina Conti na talagang pumupusta, ₱100. Sabi niya, ₱100. Oh, pupusta ko si Bato de la Rosa na ang kasunod ni dating Pangulong Duterte. At kung iuugnay niyo po, mga kababayan, at babalik tayo doon sa sinabi ni dating Senador Trillanes, by batch po yan. No? By batch, bakit daw? Unang batch, ang dating Pangulo, nangyari po. Kaya nga ho yung mga DDS dyan, yung mga kasulad-sulad, o yung mga sulad dyan, nagsawa na po, tsaka nahiya na pong mag-comment eh. O Mark, akala ko ba, aarestuhin ng dating Pangulo? O Mark, akala ko ba, aarestuhin na si Kibuloy? Bakit wala pa din? Ganun yung mga comment nila dati. Ayabang-yabang mo, Mark. Eh, sabi mo, malapit na mabitag, malapit na mahuli si Buloyski, wala naman. O yun, nung nahuli na po, mga kababayan, doon sa pinagtataguan niyang lungga, natahimik po. Tapos bumalik yung mga kasulad-sulad. O Mark, ano yung pinagyayabang mo na ICC? Nasa na? Wala na naman. Di ba? O, wala na naman. Nagyayabang ka, ICC. Ayun, inaresto si dating Pangulong Duterte. No? Sa tulong ng Interpol po, nakipag-ugnayan sa Philippine National Police. O, aresto. Dinala ho sa The Netherlands, sa The Hague. Kaya wala na yung mga yan, mga bossing, na nahiya na sila. Baka sabihin po nila sa atin, oh, si Bato, bakit mo sinasabing huling si Bato? Wala naman. O, nasa na? Baka po, pagkatapos ng Semana Santa, etong Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay, baka meron pong Lunes ng pag-aresto. Kadalasan po, ganyan, binibigla ho tayo di ba? Oh, binibigla tayo. Yung tipo bang ang ayos-ayos, matiwasay, malumanay, matahimik yung linggong, yung weekends. Tapos pagsapit ng Lunes, ayun, may biglang napakalaking news. Lunes ng pagkahuli. Di ba? Bakit ho, no? Masasabi at sinasabi natin na baka si Inday Sara Duterte ay makasabay pa ni Bato de la Rosa. Kasi po, base po dito, mga kababayan, sa ipapakita ko po sa inyo, ito muna tayo. Base dito, sa ipapakita ko sa inyo, ayan, ang sabi sa balita ng GMA News Online, Las Cañas, si Arturo Las Cañas, no? Isa sa witness na. Says BP Sara behind Oplan Tokhang in Davao City. Ayan ho mga kababayan. Galing po yan sa GMA News. At ito naman po, para masigurado natin na talagang merong balita na ganyan, ito naman mga kababayan, sabi naman po sa Rapplers, bakit why the ICC should consider Sara in next round of arrest? Sino po ba yung sinasabing susunod na arestuhin? Si Bato de la Rosa po, no? Kung isasama si Inday Sara Duterte dyan, mga kababayan, sabay ho sila. Si Bato ho, kaya nagagalit doon sa may-ari nung eroplano, kasi baka yun din ang maghatid sa kanya, mga kababayan, sa The Hague o sa ICC. Ano po, kaya si Bato de la Rosa, paulit-ulit, naku, lagot ka kay Donald Trump. Kasi may ibinabang executive order si Donald Trump para doon sa mga nakikisali sa ICC. Ganun si Bato. Bato sa langit, ang tamaan, wag magalit, ang ICC may inaawit. Bato de la Rosa nasa tubig na mainit. Digong Bato na ICC dahil naiinip sa Hague. Ngayon, magsasama sa naiinip sila dyan, di ba? G na G sila dyan. Napasabi pa nga si Bato de la Rosa dyan, come on, Mick Madi! Alam niyo po yung Mick Madi? Kung hindi niyo po alam, lagi po kayo magtatambay dito. Nakikita niyo po yung sa ilalim, yung subscribe button dyan, pindutin niyo po yung subscribe button dyan para lagi kayong i-notify ni YouTube kapag tayo ay nagla-live na ho.
No? Pag ni-notify kayo ni YouTube, ay nako, yung mga salitang Mikmadi, malalaman nyo po yun. O ano ang ibig sabihin ng Mikmadi ni Bato de la Rosa? Make my day. Come on, Senator Trillanes, Mikmadi. O, yun yun. O bakit daw? Ito. Si Las Cañas, yung mismong sinabi ni Las Cañas kung bakit daw kailangan kasama si Inday Sara Duterte doon sa ICC. Panawagan ko O, ayan ha. O, ito. Ayun, si Las Cañas na yun. Iusog ko, ayan. O. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaloslos. Naku, siya ang tinawag na Tambaloslos. Sara Tambaloslos Duterte. Duterte. Mga traidor po itong mga ito at Babalayan ng Ayan. dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap sila O yan. Di ba na, kung maalala nyo ho, mga kababayan, nung nag-umpisa ho sila ng mautog-mautog, ano ang birada ni dating Pangulong Duterte? Adik si Bongbong Marcos. Ngayon, nung pagkakasabi niya palang ho nun, mga boss chief sir, lumantad ang PIDEA at sinabi, wala ang katotohanan yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Wala sa listahan namin si Bongbong Marcos. Doon pa lang ho, ramdam na natin, nako, may destabilisasyon na ginagawa itong mga ito. Sabi ni Rizal, Onya, isabay na pati sigo. Baka nga sila yung second batch dyan. Malulungkot yung mga taga-sulid. Bakit to? Dadalawa lang ho yung pumapasok sa survey nila, si Bungo at si Bato de la Rosa, tapos maa-ICC pa. Wala nang nanalo sa kanila. Wala nang natira sa kanila. Yung sinasabi, Duterte daw. O yung 8 naman hindi mga pumapasok sa survey yung 8 Di ba? Sabi ni Punk, Piato, sabit ka na naman. Tuloy. Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang Ang dami 186 pages. Yung babasahin. kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Ako po, mukhang pamilya yata masasabit sa ICC pati si Pulong damay na. Ito si Pulong naman, napakasimple lang butatain ni Trillanes, hindi pa ginawa. Di ba? Nung nandoon sila sa Senado, sabi ni Trillanes, Pulong, pakita mo yung likod mo. Kung siguradong walang tattoo si Pulong dyan sa likod na sinasabi ni Trillanes, papakita ko na yan. Ito, Trillanes, yan sinasabi mo, may tattoo ako, wala naman. Pahiya na si Trillanes nun. Tayo po, malamang mga kababayan, lalo na hong magdududa kay dating Senador Trillanes. Wala, hindi ho nagawa Pati ho yung hamon kay dating Pangulong Duterte, pagpirma ng waiver, wala din ho. Talagang mukhang kakamatayan na ho ng dating Pangulong Duterte yung bank account na yun, no? At hindi ipapakita. Ngayon, kung sakali man, dahil nga sa edad na din ho ng dating Pangulong Duterte, sa edad niya, mukhang malapit na din po. Hindi natin ipinapanalangin na malapit na, wag naman sana, no? Pero sa nakikita natin, mga kababayan, mukhang papanindigan na, no? Mawawala sa mundo si dating Pangulong Duterte nang nagdududa ang mamamayang Pilipino sa kanya. Kaya yung sinasabi niya na patayuan nyo na lang ako ng rebulto doon sa tabi ng rebulto ni Rizal. Baka yung mga kasulid lang po ang gagawa nun. At wag nilang susubukan na itayo doon sa gilid ng rebulto ni Rizal. Dahil mag-aalsa ho ang sambayan ng Pilipino niyan. Kung gusto nyo, doon sa loob ng impyerno ni Kibuloy. Imperyo ni Kibuloy, doon sa Tamayong. Malamang okay lahat yun.
Di ba? O, tuloy natin. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Heinous Crime Task Force, and nung naging mayor, mayor Sabi ni Maxape, sure ball yung notebook na yan. May time and date. O, yun ba yung mga utos ni dating Pangulong Duterte dito kay Las Cañas? Yung mukhang mabigat to. Ito yata ang pinakamabigat na na witness si Las Cañas no? Sir, sana nga mawala na ang mga DDS, isama na rin si Amy. Huwag naman sanang mamatay agad para malaman pa niya ang resulta ng ICC. si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang OPLA. Oh. Atras kong onte mga kababayan. Mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang Nung nakaupo siya as mayor, noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as chief. Naku, talagang silang dalawa ni Bato de la Rosa. Naririnig niyo naman mga kababayan, di ba? O, nung siya ay nakaupo, silang dalawa ang nagtuloy. O, siya na yung nangasiwa. Si Bato de la Rosa at si Inday Sara Duterte daw mga kababayan. Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sila pala ang nagpaumpisa. Base po sa sinasabi ni Las Cañas, tandem talaga sila. Sabi ni Judith Edora, sabi ni Catalina Dumangon, hindi siya dapat mamatay ng maaga. Dapat makita niya ang downfall ni Sara at iba pang mga anak. Amen. Glory to be God. Glory be to God. Sabi niya, tinapan ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang. Tinanong si Las Cañas Biruin mo po yun, Pagka yung may suspect pa lang, ilubog ninyo ang target para kapag ang kaso, missing person na lang. Biruin mo, tinegi na. Walang due process, mga kababayan. Samantalang ngayon, sa dating Pangulong Duterte, iiyakan sila, Ang iniiyak nila wala daw pong due process na pinatupad nung kay dating Pangulong Duterte, which is mga kababayan,